Alright, welcome to my channel, Share Your Story, Ronnie Harville. And mayroon tayong mga pag-uusapan talagang napaka ganda at medyo talagang very interesting ito na subject dahil po sa lahat ng mga vloggers. Nag-away-away na. Anong nangyayari ngayon sa mga vloggers? Kailan pa ba napatatapos ito? Supposed to be this only by personal interest. Sometimes na nangyayari po sa mga ganyang case. Kape muna tayo. Sarap na kape. Anyway, we will talk about this about kanong latest na aking na-post patungkol po kay Boy Maas, one of the well-known vlogger noong nakaraan, 'di ba? Naki-MGS pa po 'yon, no? So it's part of sometimes na talagang pag nandun tayo sa mga magandang situation o sitwasyon ay nagiging masigla po talaga tayo, di ba? So ngayon ito ay ating pag-uusapan dahil sa bawat pong nangyari sa buhay ni Boy Maas ay talagang ma-excite ka rin at ma-inspired ka rin at mayroon ka talagang matutunan. Ngunit pakumbaba, no? Nagpapakumbaba talaga si Boy Maas kahit kung ano pong nangyayari. So ngunit alam nyo, yung mga taong tumutulong po sa kay Boy Maas, lalo na po si Batang Pasaway sa kanyang Facebook page, pero sa YouTube ay kay YT ang kanya pong channel ay Biyahing Pasaway. Pwede po kayo mag-follow doon. Grabing laki ng kanyang followers, no? 1.2. Grabe. So that's part of our kaya pag-usapan natin patungkol dito dahil po napakagandang paksa, ano, na makukuha tayong mga learning patungkol po sa mga vloggers. Tayo po yung mga vloggers din. Supposed to be sometimes akala natin maging blessing po sila, no? At sometimes napakahirap po talaga. At yun po ang ating pag-uusapan dahil sa bawat po na nangyari sa buhay ng tao ay nandun po talaga yung dismaya or parang mababaliw katulad po ni Boy Maas na parang nabaliw na po si Boy Maas eh. So alam niyo po kasi sometimes if you're going to sponsorship, no, hindi talaga may iwasan na maghanap ng pira yon. Lalo na po yung depende po kasi sa sponsor. No, kung ang sponsor ay talagang naghanap po ng mga papilis, ibigay po. No. Pero kung hindi naman ay blessed ka kasi yung sponsor nakakaintindi po. Meron po kasing mga taong nag-sponsor ay talagang kahit po anong mga financial na ibinigay nila ay hindi na po nila hinahanap. Yun, importante ay makita po nila yung kanilang ibinigay. See? Actually, napaka common sense naman po talaga doon sa na kailangan po nating maintindihan kung bakit. Tandaan po natin, ako'y marami po akong na-sponsor na tinutulungan, nag-sponsorship din po ako. So, kahit po sa aming ministry dito, no, maraming workers as pastor ang na sponsoran yan. Ngunit sometimes ay meron pong ibang nag-sponsor, so binibigay yan. Kahit yung pagpatayo po ng church ay talagang ano talaga yun, yung transparency. Okay? So hindi natin maiwasan na ganun mangyari talaga sa mga situation. So ang kagandahan lang kasi doon sa naging problema lang kasi sa atin na minsan ay doon po tayo nagka-problema. So ngayon ang nakita naman po natin na napakalaki po ng
tulong ni Batang Pasaway po kay ako sa nakita ko si Batang Pasaway po ang nakatulong po supposed to be kasi siya po doon ang uh, samtang habang siya ay nagbabiyahe at namalaya na nakita niya po si Boy Maas doon ng first video na nagtatrabaho po sa taniman ng palay at talagang na din siyempre hindi mo maiwasan talaga yung nag-aalala din saka atake. Alam nyo kasi pag more silang ginagano ng kanila pong pinaput down sila ay lalo po sila talagang humahatak ang kanilang viewers. So laki ngayon ng kanilang ang kanila pong mga views, no? At saka lumalaki yung followers nila. So kita nyo, no, kung mapapansin nyo ba, kung the more na talagang nag-aaway doon sa message, no, comments, ay the more po nag-vlog, nag-viral yun ang video. So, that's a part of na hindi po natin maiwasan na magandang situation po. Di ba? So, pero, mabuhay po talaga si Batang Pasaway. O kaya biyaheng pasaway sa YouTube, Batang Pasaway sa Facebook. Pero ganun yung kanyang pangalan sa kanyang channel, sa kanyang page. Pero ano siya matulungin. No, at saka madamdamin. Saka hindi dahil sa kanya ay hindi po nangyari. Kita mo, sa totoo lang po talaga, no, marami pong hindi nga ng tulong po, di ba, sa latest video na napanood nyo, ay marami pong hininga ng tulong po si Boy Maas, di ba? So, ang nangyari ay wala may tumulong sa kanya. Never po na pumansin sa kanya. Yung dating kasama niya na inasahan niya po, pero sa totoo lang, yung dati talang kasama niya ay sila po ni Batang Pasaway. Si Batang Pasaway ay dati po nilang cameraman po yon. So, kaya po dapat po nating maintindihan na ang pag-vlog ay talagang nakaka-excite yan. Pero pwede ka pong masira, pwede ka pong magiging sikat, tapos pwede ka rin pong may gagawa ka ng vlog ay sabihin po ng iba yung mga sinasabi pong di ba magaganda po sa iyo dahil po pinipira lang yun, hanap views lang po ang hanap. So that's part of na nakakalungkot ng talaga pagdating po sa vlog. Sa ngayon ay pero actually ako ay napanga po talaga kay Batang Pasaway. It's a good job for him na ng ikalawang video na yon na pinakita ko ay sa latest video ay talagang mapapawaw ka, no? At yun nangyari nga, di ba? Kaya nakita din po ni Boy Maas, talagang nakita niya biglaan. Biruin mo na, in 4 days, 4 na araw po ay nakuha ni Boy Maas yung followers na 200k sa 1,000 sa Facebook page. Ngayon, maangat pa yun At saka sa ikalawa, yung sa youth sa YT ay mayroon siya pong 10,000k plus yun, no? Maangat pa, lalong maangat pa. So yung mga dating followers ni Boy Maas ay nawa po, no? Actually, naki-MGS na po sa yan dahil po makyat sa doon sa tawag na doon sa bubuyog yung tawag noon sa Tagalog. Nag-ala-ala superhero sa doon. Saka bigla nung nangyari, tumalon din po sa tubig. Grabing maga po ng kanyang kamay, namaga po at saka namantal po ang kanyang mga labi dahil po sa kagat ng mga bubuyog. So, yan po at talagang ang ma-learn na kasi natin dito, no, sa pag-vlog ay kailangan po nating alamin yung mga tunay na tao na talagang nandyan po sila lagi, yung nagsusupport po talaga. Ako talaga yun, siyempre
Sa akin naman po, in personal, is wala po akong grupo. So yun po kasi sila, mga grupo-grupo po yun eh. No, kilala ko rin sila ni Ma'am Maricar, may mga grupo po yun. So natutuwa pa ako sa kanilang mga grupo dahil po talagang yung nagkikita, nagbabanding po talaga sila. Yung kasiyahan ba? No? Sana naman po yung grupo po sa vlogging ay sa mga vloggers ay hindi po pira ang kanila pong hanap, kundi how to maintain a good communication and good relationship po sa bawat isa. Pero ako po is personal kung sino po yung mga tulad po si Ma'am Melanie. May mga grupo po din po sila. So sometimes pag nag-live sila, dahil sumasali din po ako, papasok po ako sa kanila. So yun, minsan hindi po kasi natin maiwasan ang mga ganong situation. So hindi po maiwasan na parang may mga bangayan sa sa vloggers. So sana po kay Boy Maas ay meron pong learning po tayo. Biruin mo, grabe po. Sikat po talaga si Boy Maas. Ngunit biglang bumagsak yun. So, ngunit, dahil po nag-humble siya. So, inaamin niya naman po talaga na siya'y nagkamali. At iniwan niya po yung mga una niya talaga mga kaibigan. No? Sa bandang uli ay kilalang mga tao, na mga vloggers, ay nag-offer po sa kanila. No? Pero ngayon kaya ngayon hindi naman sinasabi na masama po sila. So actually kung tingnan mo, sinabi naman po ni Boy Maas, nagkamali naman po siya, di ba? So kaya mga bagay na dapat po nating maintindihan talaga, yung pag-vlog ay masayang vlog, di ba? Saka kung naintindihan mo talaga. Nakita ko ngayon sa pinaka number 1 na nakasahod po sa vlog si Jasper Sniper. Kulang-kulang siya ng 500,000. Wow. Itong August. Sa ating pag-vlog ay huwag po tayo matulad po kay Boy Maas. Mayroon ng Boy Maas na katulad mangyari sa kanyang vlog ay sana mayroon pong batang pasaway na tutulong po. So that's it. So ganun talaga ang vlog, ganun talaga ang buhay ng vlog. So salamat po sa konting panahon ng inyong pakikinig, at naway sanay po ay maging aral po din po sa atin, as matuto po din po tayo ng rumispeto po sa iba, no? At wag na po natin may mga problema, wag na po natin i-personal sa public. Pero depende naman po sa inyo yun eh. Pero just for me, hindi naman po talaga ako active sa YT. Minsan wala, no? Ilang araw hindi makapa-upload. So kung gusto talaga natin maging magandang ating channel, upload po tayo lagi, no? Long video man, mag-live ka man, o kay short video, o kung yung video na maiksi lamang, no? So just to excite. Pero maganda talaga pag lagi po tayo, active po talaga tayo, no? Kasi si YouTube ay nasisiyahan din po yun na nakikita ko. So more entertaining, na sana po ay nakatulong itong istorya sa ating lahat, no? Patungkol po sa buhay ni Boy Maas, mula nung siya'y nagsimula na wala, no? Nagsimula sila talaga sa wala eh, no? Nagsimula sila talaga sa wala. So dumating ang panahon na very very helpful talaga, no? Hindi nila namalaya na katuwaan lang video na yon. So dumating sa punto na biglang nag-viral. Nang nag-viral ay may nag-offer na po ng mga sponsors. So sana nga maganda talaga may mga sponsors. Kasi kita mo naman yun, di ba? Sa katotohanan, kahit anong gawin natin sa YT dito, mag-upload tayo kung ilan naman talaga yung viewers natin, wala rin naman, di ba? No, okay na rin yung pag meron tayong minsan sa isang araw, sa isang video, 100, 200. Buti sana kung sa isang araw magkakaroon tayo ng views na 5,000, is okay na po yun sa earnings. At saka depende naman po yun sa haba ng iyong video. Kung mahaba ang iyong video at pinanood po talaga at hindi po na-skip yung ads, siyempre sa ads po tayo nag-earns.
So malaking tulong po talaga yun, nalalaki po talaga ang ating mga earnings na baka every month ay makakasahod ka po. So that's it, and this is share your story na inakwento natin sa buhay ni Boy Maas. This na naway maging learning po ito. Maraming salamat po sa makinig lagi, sa subscribe ng aking channel, pag-like ng aking mga videos, din po, at huwag pong kalimutan mag-comment para po tayo ay patuloy po magsuportaran ng bawat isa po. Okay? So always reminders na ang pagsuporta ng bawat isa ay malaking tulong po sa bawat isa na para tayo ay umangat. No, mahaba man kanyang video o kaya maiksi man. Siyempre kung maiksi ang video mo, yun, I understand that. Nothing to say. Pero ako pag mahaba man yung video mo, maabot man yun ng 20 ang video mo, ay papanoorin ko at never skip po yun kasi makatulong po sa inyo para tayo magtulungan. So, baba na pong ating pinag-usapan ngayon. Basta, learning po sa atin si Boy Maas. Huwag po natin kalimutan si Boy Maas na siya'y naging halimbawa po sa atin na nagsimula po siya sa wala, na sa laro-laro lamang ng video. Dumating po na talagang biglang nag-viral at naki-MGS po si Boy Maas at marami pong nag-offer ng sponsor sa kanya. At ganoon din, so lalong lumalaki at nag-billion po ang kanyang subscribers. At sa punto din po ay yes, pero ang naging problema ay hindi po sila nagkaintindihan po sa kanilang sponsors at saka si kanya. Then bumagsak po at na-depress po si Boy Maas dahil po na-restrict ang kanyang Facebook page at din po kanyang YouTube ay na-hack po. So ngunit salamat po sa mga dating kaibigan ni Boy Maas katulad po ni Batang Pasaway, dahil po sa kanya ay doon po nagsimula hanggang nakita ng ibang mga vloggers, tinulungan pa rin po si Boy Maas. Meaning 90% pa rin ng mga vloggers ay very good. We are helping one another. So thank you for watching and listening to my sa araw na ito. Naway supportan po tayo. Sana po I will try my best na sa magkapag-upload din po araw-araw. So salamat po talaga. No, salamat po talaga. May God bless you all. Pagpalain po ang lahat ng ating mga channel. And to all my friends, the foreigners friend, thank you for supporting my channel. Thank you so much, and may the good Lord bless you all in the name of Jesus Christ. Amen. God bless po. Bye-bye. See you again in my next videos. Okay? Bye-bye. Praise the Lord.